Sa taas ng presyo ng bilihin po ngayon, sino ba talagang ayaw na kumita ng dagdag at yumaman? Siyempre lahat tayo. Pero bakit hanggang ngayon, nagiging yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, yung mga mahirap, lalo naghihirap, di ba? Kapag mahirap na, hindi na pwede bang maging mayaman? Hindi na ba pwedeng umunlad at umasenso sa buhay? Ayan. Lahat ng sipag at tiyaga, nagawa mo na ba? Pero wala pa rin nangyayari. Para ka bang nawawala na ng pag-asa? Mukhang kailangan na ba natin tanggapin ang ating tadhana? Ay, ito ang tanong. Ano ba ang pamamaraan? Paano ba tayo yumaman? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ito para sa mga taong gustong yumaman. Number 1, secret, be disciplined. Disiplina ang kailangan. Yes, you don't need to be the smartest person and richest person in the world or pinakamaraming pera para makapag-umpisa. You just need to be disciplined. Alam mo, sa totoo lang tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba ay isang disiplinadong tao? Ito lang. Paano malaman na disiplinado ka? Ibig sabihin, nagagawa mo mga bagay kahit di mo talagang ayaw gawin. Like for example, sino sa inyo ang gustong pumayat at huwag kang titingin sa katabi mo? Walang bastusan, ha? Kung talagang gusto mo pumayat talaga, disiplinado ka number 1 na hindi ka kumain ng labis-labis at huwag ka na mag-additional ng unlimited rice, isang rice lang or half cup of rice at di lang yan, disiplinado ka dapat mag-exercise. At kung gusto mo talaga makaipon, syempre naman dapat naman disiplinado ka rin na hindi gumastos sa mga bagay na hindi mo kailangan at disiplinado ka rin dapat na magtabi para mag-ipon. Pero ang problema, ang dami natin kasing distractions. Ano yung mga distraction po natin? Bigla na lang, may nag-iaya, uli ka, milk tea tayo. Uli ka, gala tayo. Ayun, ano ibig sabihin po niyan? Yun, ginagawa po ng mga bagay na hindi naman productive. Kaya nasasayang po ang ating pera, nasasayang po ang ating oras. Diba? Kaya next, ano naman ang mapapala naman natin, 'di ba, sa mga ganung bagay, 'di ba, sa paggagastos, sa pag-uubos natin ng oras na wala namang katorya-torya, lalo na sa pag-scroll lang ng mga Facebook, TikTok na ikaw ay wala naman natutunan. 'Yun po ang nangyari, it's a waste of time and money. Ito pa, buong araw ka na rin nanonood ng ng mga walang makabuluhan na mga bagay, nagsasayang ka lang ng oras. Okay lang na magpahinga from time to time, pero dapat productive time muna bago mag-me time at bago mag-enjoy time. Number 1, be disciplined. Number 2, associate yourself with ambitious people. Diba? Alam mo, may kasabihan, kung ikaw may kasama kang 5 tamad-tamad, ikaw ay pang-6. Kung may kasama kang 5 tomador, ikaw ang pang-6. Kung may kasama kang 5 chismoso o chismosa, ikaw ang pang-6. Kaya kung meron kang 5 kasama na talagang matagumpay, ikaw pa rin ang pang-6. Sa tingin mo, anong mararating mo? Diba? Pag ang kasama mo parati mga tamad at mga walang magawa sa buhay, most likely, ganun din ang kababaksakan po natin. So kailangan po natin samahan ang mga taong matatagumpay, masisipag, may pangarap sa buhay. Humanap kayo ng mga tao na talaga magi-inspire po sa inyo. Ang uudyok po sa inyo na gumawa ng tama, hindi ng mali. Gumawa ng kasipagan, hindi po katamaran. At gumawa po ng pera, hindi po mangutang. Diba? So, importante po yan. Do this not to take advantage of other people na talagang gusto mo lang utangan, but do this to inspire other people at matuto ka sa mga taong matatagumpay. At huwag mong antayin mga friendship na ang pagpapala ay dumating po sa inyo. Dahil ang pagpapala po, ang swerte po, hindi po dumarating ng kusa. Kailangan po pinagtatrabahuhan. Pangatlo, para ikaw po ay umaman, kailangan po matuto ka maghanap ng hindi kaperahan, ng oportunidad, maghanap ka ng kaalaman. Seek knowledge. Marami pong taong takot na pumasok sa negosyo. Bakit? Natatakot po sila pumasok sa investment. Bakit? Kasi nga hindi nila alam. At pag hindi mo alam, nakakatakot talaga. Di ba nakakatakot mag-drive pag di mo alam? Nakakatakot mag-swimming pag di mo alam. Kaya nga, anong solusyon? Kailangan matuto po tayo. Kasi po, alam mo, ignorance is really risky. Risky kasi wala kang alam .
Pero kung ito naman, di ba? Pag ikaw naman natuto, di ba, natuto ka mag-drive, di magiging confident ka na. Di ba? Natuto ka magnegosyo, kumikita ka na, magiging confident ka na. Natuto ka mag-invest, kumikita ka na, magiging confident ka na. Less ang risk kung alam mo kung anong ginagawa mo, di ba? Less ang risk sa pagnenegosyo, sa pag-i-invest kung alam ang ginagawa mo. So invest in something that will increase your knowledge. Na matuto po kayo. Kaya nga kailangan manood po kayo dito every single Sunday po ng Chink Positive dahil marami kayong matutunan dito. Kaya kailangan magbasa rin po kayo ng mga libro. Lalo na kung babasahin niyo po ang libro ni Chinkitan, di ba? O di ba? Nag-promote pa. Sa totoo lang, kung gusto nyo matuto talaga, syempre, kailangan madagdagan po ang kaalaman. Marami pong nalulugi dahil hindi po alam kung ano kanilang pinapasukan.